motor na automatic or semi-automatic pa ang hanap, dito sa Rusi, maraming bagong labas. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up, don't be scared. Napakarami na pong inilabas ng motorsiklo ng Rusi pagdating po sa 125cc category. Kaya para hindi kayo malito, ito na pong latest ang ating i-highlights. Ito pong si Rusi Blade 125 at si Rusi Quest 125. Ito na ho napili natin kasi sila may mababang presyo pagdating po sa semi-automatic at saka sa automatic, saka latest model ng Rusi. Nga pala, baka malito po kayo. Ang Rusi Quest 125 po ang siyang automatic CVT. At dito naman po sa Rusi Blade 125 ay naka semi-automatic. So ito po yung naka chain drive sa kanyang drive type. Di kadena mga riders. Kahit alin man po ang makuha nyo rito, panalo na rin tayo dahil sa sulit niyang presyo. Pero para magkaroon po kayo ng idea kung ano po ang kanyang pagkakaiba, ay isa-isahin po natin para makatulong po sa pagpili nyo ng motorsiklo ng Rusi. Unahin na po natin sa kanyang appearance. Makikita nyo naman sa headlight, may malaki pagkakaiba nila dahil ang headlight po nitong automatic na Quest 125 ay naandito po sa gitna. Samantalang dito po sa Blade 125, level po siya ng handlebar, mataas ang kanyang ilaw. Although pareho po silang naka-LED sa kanilang mga headlight, lamang pa rin po siyempre dito sa Quest 125 dahil malaking projector lang po ang ginamit. Meaning mas maliwanag po ito dahil sa pinoproject nga po niya yung kanyang maliit na ilaw, so lumalawak siya, kaya panalo ho sa lighting system pagdating sa Quest 125. So dito naman po sa Blade 125, kung mapapansin nyo, mapapagkamalan mo siyang bumbilya, ano po, pero LED rin po yan. Ayan, nakikita nyo po yung kulay dilaw, yun po yung kanyang diode. At bukod po doon, lahat po ng kanyang ilaw ay nakabalb na, magmula po sa kanyang turning signals. Ayan, mataas po ang pwesto ng turning signals ng Blade, at medyo mababa naman po dito sa Quest 125, pero bulb din po siya mga ka-riders. Hanggang sa taillight po, pare-pareho pong bulb ang ginamit sa dalawang motorsiklo na to. Magmula po sa taillight, stoplight, turning signals dito sa rear, all bulb po mga riders. And then pagdating po sa kanyang forma or looks, kayo na po mag-decide kung alin maganda para sa inyo ha. Kasi walang tulak kabigin, maganda po ang pagkakayari ng kanyang body design. And then sa decals naman itong dalawa, kung hindi nyo nakukursunodahan, mabilis lang po paltan yan. Marami nang nabibili through online ng mga sticker or decals, di ba? Pero pagdating po sa kulay, mas marami po tayong pagpipilian dito po sa Rusi Quest 125. Meron po itong 6 na kulay: blue, white, matte black, glossy black, matte red, at saka glossy red. Samantalang dito po sa Blade 125, tatlong kulay lang po ang available. Ito nga pong glossy blue, at dito puro glossy red, at yung isa po yung black na combined din sa mga decals na gold. So kung tititigan nyo po siyang mabuti, makikita naman natin na medyo mas matangkad itong si Rusi Blade 125 dahil nga po ang kanyang mga gulong ay medyo malaki. Size 17 po itong kanyang wheels, and then sa gulong po, front tire 250 by 17, and then tube type pa rin po yan mga ka-riders ha, na may brand po na Chongqing Jindun tire. At dito naman po sa front tire ng Rusi Quest, 14 inches lang po yung kanyang mag wheels. Then napansin ko parang mas maganda ang mag wheels itong Rusi Quest, ano ho? Pero pareho naman silang naka-mags na, kaya no problem. Talaga lang mas nakaka-attract po yung naka-chrome, di ba? Saka para siyang spider web yung design. Dito naman parang star lang siya, di ba? 70 by 90 by 14.
Wanching tire po ang ginamit. Tube type pa rin po siya mga riders. Pareho po silang telescopic fork ang front suspension. Magkaiba lang po sila ng kulay. Glossy black po ang fork nitong si Rosy Quest. At naka silver naman po ang kulay dito sa Rosy Blade 125. And then pareho po silang naka single disc sa front brake. Yun nga lang po, dito sa Blade 125 nasa right side yung kanyang disc. At dito naman po sa Quest ay nasa left side. Then pareho din po silang naka dual piston caliper. Dito po sa Quest kulay black, kulay gold naman po dito sa Blade 125. And then punta naman po tayo dito sa rear tire. Dito po sa Quest 125, 80 by 90 by 14 po ang size dito sa rear. At yun naman kanyang preno po, nasa left side din yung kanyang drum na rear brake. And then single sided shock din po siya mga riders. Ayan, naka coil spring. Nandito po sa left side. And then dito naman po sa Blade 125, nasa right side naman po yung kanyang drum brake. And then dual shock na po sa kanyang rear suspension. And then sa gulong naman po, meron po itong sukat na 2.75 by 17 inches. And then sa muffler, mas mahaba po ang muffler ng Blade 125. Yun nga lang po, may kapayatan yung kanyang muffler. And then metal po yung kanyang heat guard na stainless. At dito naman po sa Quest 125, medyo bulky yung kanyang stock na muffler. Then meron siyang protection sa kanyang tip na stainless din. Plastic naman yung kanyang heat guard na may kasama rin naka-chrome na. And then pareho po sila pagdating sa engine oil capacity, 900 ml po. Yun lang, syempre dahil automatic po itong si Quest 125, meron po siyang gear oil capacity na 110 ml. And then syempre yung kanya pong kickstart na dito sa CVT. Dito naman po sa semi-automatic na Blade 125, syempre nasa right side naman yung kanyang kickstart. Pati yung kanya pong rear brake, syempre ayan sa kanan din. Stainless po sila pareho. At kung sanay naman po kayo sa automatic na motorsiklo, syempre maninibago po kayo kapag gumamit na kayo ng semi-matic. Meron na po kasi siyang gear pedal. So ayan, may cambio siya. Hindi tayo basta silinyador lang na silinyador. Unlike sa automatic, throttle lang ang ating po problemahin, di ba, sa kapreno. So dito, magdadagdag tayo ng cambio syempre. And then non-rotary po yung kanyang gear shift pattern. Bali 4 speed nga po siya. Primera, segunda, tercera, kwarta sa forward, and then pag magbabawas dito lang. Although mas komportable nga po gamitin ang automatic, yun lang, ma-maintenance po siya. May alagaan tayong gilid niya, yung kanyang CVT. Unlike dito po sa semi-automatic, kadena lang, linis-linis lang. Tapos regular change oil, okay na. At isa pang advantage po ng semi-matic, wala tayong problema sa baha. Pwede natin siyang isabak basta wag namang kataasan. Unlike po sa semi-automatic, medyo sensitive po to, lalo't bababa po yung kanyang CVT. Pero syempre, depende po sa location nyo yan. Kung naman tayo nasa subdivision lang at mataas yung ating lugar, saktong-sakto na sa atin itong si Rosy Quest. Pero yun nga po, pag tayo yung lugar natin bahain at medyo pa downhill uphill ang ating mga lugarin, tama-tama naman sa atin si Rosy Blade 125. And then pagdating naman po sa kanyang engine, pareho lang po sila. 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, air-cooled ang cooling system, and then carburetor type sa fuel supply system, 124.6 cc displacement. At Euro 3 compliant po sa kanilang emission control. Equal din po sila sa kanilang maximum power, nasa 7.5 horsepower at 7,500 RPM. And maximum torque of 7.2 Nm at 6,000 RPM. And then mas lamang po pagdating sa grab bar itong si Rosy Blade 125 dahil may rubber nga po siya saka medyo mataas, di ba? Komportable kapitan. Unlike po dito sa Rosy Quest, mababa siya, dumidikit na dito sa body. And then wala po siyang rubber. Kaya medyo masakit po sa kamay pag napapadiin tayo. Sa seat cover po, pareho lang sila ng quality. Tanggalin muna natin ang plastic nitong si si Rosy Quest. Ayan. Yun lang, mas malalim ang shape or tabas nitong upuan po ng Rosy Quest. Ayan o. And then single tone, makapal na seat cover, kagaya din sa Blade 125. Pero mas malambot po ang foam nitong si Rosy Quest 125. Then ayan o, makitid lang siya mga riders. Mababa lang to, mamaya sukatin natin. At dito naman po sa Blade 125, okay, hindi ganun kalambot yung kanyang foam. Then pareho lang sila ng quality or gaspang ng kanilang mga seat cover. Ayan, meron ditong nakaprint na Rosy. Then yung lapad niya, lapad ng konti po itong sa Blade 125.
Sa meter panel, pareho lang po silang full analog. Unahin natin sa blade, mas malapad nga lang po dito. Okay, ayan ang kanya pong meter panel. Bali yan, speedometer, odometer, turning signals, gear indicator, fuel gauge, saka yung kanyang high beam low beam sign. And then sa mga switches and button po, sa Blade 125 meron pong switch off and then switch on yung kanya pong park light at saka yung headlight, electric starter push button, high beam low beam sign, turning signals, horn at saka choke. At dito naman po sa Quest 125, medyo maliit lang siya mga riders pero unique yung kanyang design, di ba? Ang cute niya. Bali ang nandito nga po sa panel niya yung kanya pong speedometer, odometer, fuel gauge, turning signal, sa gitna po yung high beam low beam sign. Then dito po sa left, high beam, low beam, horn, turning signals, meron din choke. Sa kabila po, ayan, meron naman siyang kill switch engine, switch po ng headlight, DRL, and then switch off, at saka electric starter push button. And then sa kanya po ignition, pareho pong manual. Ayan, meron po siyang dalawang susi. Pareho din po silang merong utility hook dito. Lamang lang po dito sa Quest dahil meron po siyang dalawang malaking packet magkabila. Unlike sa Blade 125, wala po. Yun lang, lamang naman po si Blade 125 dahil meron din po siyang charging port na USB ready na. Wala naman pong charging port ang Rusi Quest 125. Pero madali magpalagay ng charging port mga riders. Maraming nabibili aftermarket. Pero kung madalas naman tayo mamalengke mga riders, lamang pa rin si Quest 125 dahil meron po siyang gulay board. Ayan, malapad din naman siya at maganda, hindi dito nakapwesto yung battery. So, wala tayong problema kahit baha. Pwede rin natin siyang isugod pero yung hindi naman lulubog yung kalahati ng motor, 'di ba? Then medyo magaspang naman siya. Ayan, tama-tama dito. Siguro kahit kalahating kabang bigas, may space pa siya, oh. Unlike dito po sa Blade 125, sa experience ko ha, dun sa ating Aerox na wala nga pong gulay board, naglagay tayo ng bag, madalas nalalaglag. So may papayo ko lang ha, itali natin yung ating bag na ikakarga dito sa gitna para hindi mahulog. And then i-check natin pareho yung kanilang mga under seat storage. Okay, dito naman malalim pero maliit lang space dahil nakapwesto nga po yung battery niya dito sa loob ng U-Box. At dito naman sa Quest 125, ganun din yung kanyang bukasan na dito sa may ilalim. Hayaw. Yun. So dito wala halos siyang U-Box kasi mababaw lang, oh. So konti lang mailalagay natin dito. Then dito nakapwesto yung kanyang battery. Maganda naman, di ba? Nasa taas. Kaya wala lang available. So hindi naman natin kailangan talaga ng malaking storage dito dahil maliit na motor lang to mga riders. So maglagay na lang tayo ng box o ano pang mga compartment dito sa harap. And then sa manufacturer's claim po mga riders, same lang sila ng fuel tank capacity. Nasa 3 liters lang. Pero yun nga po sa napanood natin na review, sabi 4 liters. Anyway, okay lang yan kung 3 liters lang siya kasi pagdating po sa fuel consumption, manufacturer's claim 50 kilometers per 1 liter po siya mga riders. Kahit carb po sila pareho. And then pareho po sila ng top speed, nasa 80 kilometers per hour. Sa dry weight, pareho po sila ng timbang, nasa 92 kilos. And then sa ground clearance po, dito sa Quest 125, nasa 130 mm. At sa Blade 125 naman po, nasa 135 mm. Then mas mababa po ang seat height ng Quest, nasa 740 mm. At 750 mm naman po dito sa Blade 125. Kaya alin man po sa dalawa, friendly yan sa ating mga average height na Pinoy riders. And lastly, update ko po kayo sa price ng Quest 125 at Blade 125 ngayong July 4, 2025. Bali sa Quest po, ang kanyang cash price ay 50,000 pesos. At dito naman po sa Blade 125 ay 44,500 pesos. So halos lamang po ng 5,000 pesos itong si Rusi Quest 125. Siyempre automatic scooter na po yan. At pareho po silang naka-promo mga riders. Ayan, straight monthly na. Wala na po tayong down payment. Sa 36 months po, unahin ko na itong Quest. 2,450 monthly. Sa 2 taon po, 3,275. At sa 1 taon naman po ay 5,755. At dito naman po sa Blade 125, sa 36 months po, 1,925.
Sa 2 taon, 2,550. At sa isang taon naman po ay 4,425 monthly. And then pareho po sila may rebate na 300 pesos. Kahit alin po ang mapili nyo sa dalawa, panalo na tayo sa baba ng kanyang presyo. Sige, hanggang dito na lang mga ka-rider. Sana hindi po kayo nalito sa pamimili sa dalawa. Sana nakatulong po sa pagbili nyo ng motorsiklo. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Na lugar na naniningning, sa'yo'y hindi mabibitin. Abot ng ngiti